at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. Kamusta po kayo? Magandang gabi sa ating lahat. Itong video na ito ay isang testimony ito ni Cathy Binag. Kung yung natatandaan yung nagpahayag ng kanyang nalalaman tungkol sa First Family o yung pagkakaugnay niya bilang nakasama niyang First Family sa isang jamming na nangyari tungkol sa paggamit ng droga. At ngayon, muli siyang nagpahayag ng kanyang salaysay dahil nga sa mga naranasan niyang panggigipit sa kanyang buhay ayon sa kanya. Parang ipinaramdam niya rito kung gaano siya ginigipit ngayon ng mga taong alam niya kung sino ang mga kanyang tinutukoy, ngunit wala siyang binabanggit na mga pangalan, pero siguro yun ang dahilan. Sundan natin at panoorin natin itong video na ito kung saan ay nagbigay pahayag itong si Miss Cathy Binag. At nagsalita ako at nagdesisyon ako magsalita against sa ating presidente sa kanilang ginagawa or vision nila sa paggamit ng droga. Lahat ho, alam ko na may mangyayari sa akin. Alam ko na meron hong pwedeng pumatay sa akin. Alam ko na malalagay sa alanganin ang pamilya ko. At alam ko marami akong kaibigan na mawawala. At nangyari ho. Pero pinili ko pa rin pong magpatuloy kasi yun lang yung kaya kong ibigay para tumatanda na rin mo. And ang hirap din sa sitwasyon ko kasi both my parents namatay na ako. Wala akong magulang. And I have 5 kids, 4 na babae. At matatalino, mababait. I'm so proud of them. And eto lang yun. Yun, katulad mo na kasi kami lahat dito. Wala ko kaming hinihingi. Hindi ko kami naghanap ng posisyon, hindi kami nagpapasikat. Ano po ba sikat? Sikat ka, mamamatay ka, yan ba yung sikat? Isinasalang mo yung buhay mo, hindi po yung ginagawa namin. Sabi nila, may isa nga akong friend, sabi, why is Cathy, parang, she went ballistic na. Sabi ko, So yun, sinasabi na nga niya dito kung ano ang kanyang dahilan at bakit siya humarap at nagsalita. Tulad nga ng nauna nating video dito na na-upload kamakailan lamang ay tinatanong ko nga mismo doon yung aking sarili na kung saan ay tinatanong ko kung bakit lumantad itong babae na to at ano ang kanyang purpose. Siyempre may mga dahilan siya sa kanyang pagpapahayag o pagbigay ng sarili nitong obserbasyon sa pagkakasangkot ng ating Pangulo sa itong droga na naging dahilan kaya't siya lumantad itong babae na ito o itong si Miss Cathy Binag na ito. As long nagsasabi ka ng totoo, ako hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon sa ating mga politiko o leader natin sa ating bansa. Dapat ho, kung kayo ay kinikriticize, tanggapin niyo, pray for it, pag-isipan niyo, and tingnan niyo yung sarili niyo sa salamin kung tama ba o mali yung ginagawa niyo. Ang nakikita ko dito, yung nangyayari mo sa amin yun, hindi nang ito bago sa akin. Nangyari ito sa akin. Simula 2021 hanggang ngayon, yung pagbubuli ng tuloy-tuloy, yung ginagawa nila, sabi ko nga sa'yo, kaya nga ako natauhan, yung ginagawa nila kay VP na panggigipit, duwag naman ho yung mga yan eh. Manggagamit ho yan. Gagamit sila ng tao para manakit. Gagamit sila ng mga tao para sila yung gumalaw para sa kanila. Pero sabihin mo sila itself ang gagawin, hindi nagagawin. Kaya sa inyo, naakala nyo kakampi nyo yan kasi ginagamit kayo, collateral damage lang kayo. Look what happened. Di ba ang dami nang tinanggal ngayon sa mga tabahador nila dyan sa gobyerno? Nagki-cleaning daw sila kasi feeling nila yung loyalty, naglo-loyalty check sila. So lahat ho kayo disposable. Lahat ho kayo itatapon.
ahas na sa inyo, itatapon na kayo. Atty. Butsi, Atty. Vic Rodriguez, VP Sara. So don't wait na kayo ngayon na nakaupo, magtatagal kayo dyan. Lahat kayo basura. Lahat kayo trapo. Lahat kayo gamit sa kanila na pag pinagsawaan na or wala na silang pakinabang, itatapon lang din nila kayo. Sa mga tinanggal sa trabaho, magsalita ho kayo. Sa PSG, security, sa mga empleyado ng gobyerno tinanggal, magsalita ho kayo. Huwag mo tayong matakot sa kanila. Kasi yung ginagawa nila sa akin, sa amin, katulad ng mga kasama ko dito na sinasabi nila na tinatakot kami. Yun, sabi nga ni Crisette, it's easy to fold. It's easy to Alam mo, itong sinasabi na ito ni Miss Cathy Binag, talagang para sa akin, isang opinion ko lang ito na minsan naranasan ko rin ito eh. Na talagang ganito na ang kalakaran dito sa ating bansa. Ganyan na ang sitwasyon ngayon. Dahil halos nakikita ko na parang nagiging kultura na natin itong nangyayari ngayon sa panahon natin ito. Dahil masyado nang naging nangingibabaw na yung paghahari ng politika dito sa ating bansa. At parang ang nagpapaikot na lang ng ating buhay ay ang ating mga kung sino ang ating sinusundan. At yun ay isa lamang sa ating mga obserbasyon. Minsan nawawala na tayo sa ating prinsipyo na pinaninindigan dahil kung minsan sa kabila ng kagipitan ay siyempre kung saan tayo nabubuhay ay talagang kakapit tayo para lang maitawid natin yung pamumuhay natin sa araw-araw. So itong si Miss Cathy Binag ay nagpapahayag ng kanyang obserbasyon simula noong 2021 nga raw at naging ganito na ang takbo ng kanyang buhay mula nung lumantad siya at nagbigay pahayag tungkol sa kanyang naging experience na nakasama niya ang mismong Pangulo daw sa isang patsisyon yata ng droga. At yun, at doon na nagsimula ang lahat at ngayon nagbibigay na naman siya ng kanyang pahayag. So, ipagpatuloy po natin ang pakikinig dito sa video na ito. tumigil ka. Pero pag tumigil po kami, sino pa po magsasalita para sa inyo? Ang kami ho, never ho kaming naglabas ng chismis. Never ho kami, hindi ho theory. Facts, kinukuha ho namin sa kwento nila, the way sila mag-hearing, lahat ng nilalabas sa media, lahat ho doon namin dinadissect yun, doon namin kinukuha yun, tapos doon bibigay kami ng aming opinion sa nakikita namin. At yan po ang karapatan natin bilang Pilipino. Kasi democratic country tayo. Dapat ho talaga may freedom of speech, dapat nagagamit natin. Huwag ho kayong tumakbo kung ayaw yung maging makriticize. Yes. Ang bawat Pilipino ay may karapatang i-question kung ano yung pagkakamali ng sino mang leader na nakaupo sa inyong pwesto. Ngayon, sorry. Ngayon po, wag na lang mo kayong tumakbo. Ngayon sa darating pong eleksyon, ang mamamayang Pilipino, tayo po ang bida. Bumoto po kayo ng tama. Tanggalin niyo ang mga congressman na walang prinsipyo at natakot na mawala ng pondo. Kasi sabi nga, napilitan kami. Kasi mawawalan kami ng budget. Ano ba mas importante? Pera o mamamayang Pilipino? Do you think that the Filipino people will never understand your situation, yung sitwasyon nyo, na iniipit kayo? Mas mamahalin mo kayo. Kasi principled kayo. Kasi may integridad kayo. Pero mas pinili nyo na kung ano yung mapapakinabangan nyo more than, tsaka yung posisyon nyo more than sa mamamayang Pilipino. Yun lang po. Kaya dapat po, iboto natin, palitan nyo na yung mga congressman dyan na bumoto. So magalit na kayo kasi yung katotohanan eh. Ito ay, ang kanyang paglantad na ito ay parang ano siya, may galit siya sa mga taong, kasi ang ilan kasi sa mga congressman na bumuto na para ma-impeach si VP Sara ay ang isang dahilan doon ay may mga budget yata na mawawala sa kanila kapag hindi nila ibinoto yung o hindi sila buboto doon sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Ito nga kinagagalit nitong si Miss Cathy Binag. Alam natin na
wala pang ganong konkretong ebidensya yung mga nangyaring sa budget na yun. Kung kamakailan na inakusa nila sa pangalawang pangulo na nag-corrupt nito. Pero parang yun nga, dahil doon nagkaroon ito ng filing ng mga pag-i-impeach na ito na kung saan ay talagang bumoto itong mahigit 200 congressman para lang pa-impeach itong si VP Sara dahil takot silang mawalan ng pondo na manggagaling sa House of Representatives. So yun, at natapos na rin itong video na ito na ibinahagi ni Ms. Cathy Binag at kung nagustuhan mo itong video na ito, paki-like at share na rin at kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, komento, reaksyon dito mismo sa video na ating ibinahagi, i-comment lang sa comment section sa ibaba mismo ng video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat, mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.